Sa Kagurabachi chapter 124 na pinamagatang Powerless, mas lalo nating nakita ang trahedyang bumabalot sa pamilya Soga, particular kina Akemura at Chiaki. Nagsimula ang kabanata sa isang flashback kung saan ipinakita ang batang si Akemura na umiiyak matapos siyang mapagdiskitahan ng ibang mga bata. Sa halip na lumaban, tahimik lamang niyang tinanggap ang pananakit, bagay na ikinainis ng ilan. Ngunit si Chiaki bilang kanyang nakatatandang kapatid ay agad siyang pinrotektahan. Sinabi niya na siya na ang bahala at hindi niya hahayaang masaktan si Akemura. Sa simpleng eksenang ito, agad na itinanim ng may akda ang sentral na tema ng kabanata. Si Chiaki ang laging nagpoprotekta kay Akemura at kahit gaano pa siya kalakas sa kasalukuyan, hindi niya matakasan ang katotohanan iyon. Pagkatapos ng flashback, bumalik ang kwento sa kasalukuyang mga pangyayari ng nakaraan. Matapos mamatay si Hiroto Soga, ang dating pinuno ng angkan, ang kanyang nakababatang kapatid na si Giyu Soga ang humalili bilang bagong leader. Ipinakita agad kung gaano siya kalakas. Nang mabanggit na may naputol na, dambuhalang puno dahil lamang sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lakas, ibang-iba siya kay Hiroto pagdating sa pananaw, habang si Hiroto ay tila handang ipaglaban ang kanyang mga tao hanggang dulo. Si Giyu naman ay pabor sa planong isuko si Chiaki sa Mikaboshi upang maiwasan ang mas malaking sakuna para sa bansa. Para kay Giyu, isa itong makatuwiran at kinakailangang sakripisyo. Ngunit para sa pamilya ni Chiaki, isa itong napakalaking pagtataksil. Sa kabilang banda, makikita rin natin ang desperasyon ng ina ni Chiaki. Dahil alam niyang nalalapit na ang araw kung kailan isusuko ang kanyang anak, lumapit siya sa guro ni Akemura at nakiusap na patayin si Giyu, ngunit tumanggi ang guro. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang wala siyang kakayahang talunin ang bagong pinuno ng angkan. Dito malinaw na ipinakita kung gaano kalala ang sitwasyon. Kahit ang mga taong naisiligtas si Chiaki ay tila wala nang magawa laban sa kapangyarihan at impluensya ng pamunuan ng Soga clan. Samantala, habang abala si Giyu sa pagpaplano para sa kinabukasan ng kanilang angkan, biglang dumating si Akemura. Bitbit niya ang kanyang espada at kitang-kita sa kanyang mukha ang galit at hinanakit. Alam ng lahat ng naroron na apektado, siya sa desisyong isakripisyo ang kanyang kapatid. Kaya naman agad siyang binalaan ng mga bantay ni Giyu na huwag gumawa ng kalokohan. Ngunit hindi nagsalita si Akemura. Tinitigan lamang niya si Giyu ng malamig at walang emosyon. Ang tensyon sa eksenang ito ay ramdam na ramdam dahil alam ng mambabasa na anumang sandali ay maaaring sumabog ang galit na matagal ng kinikimkim ni Akemura. At yun na nga ang nangyari. Sa isang iglap, bago pa makareaksyon ang karamihan, nakalapit na si Akemura kay Giyu at naputol ang hawak nitong mahabang tubo para sa paninigarilyo. Hindi niya direktang inatake ang bagong pinuno, ngunit sapat na ang ginawa niya upang ipakita ang kanyang lakas at galit. Nagulat ang lahat maliban kay Giyu. Pagkatapos nito, sumigaw si Akemura at sinabi na hindi kailanman pipiliin ni Hiroto ang ganitong klaseng desisyon. Para sa kanya kung buhay pa ang dating pinuno, hindi nito isusuko si Chiaki. Ngunit malamig lamang ang naging sagot ni Giyu. Ayon sa kanya, si Hiroto ay lalaban at mamamatay kung kinakailangan. At kung hindi tanggap ni Akemura ang nangyayari, maaari niyang hanapin at patayin mismo ang Mikaboshi. Sa puntong ito dumating si Chiaki at agad niyang hinila. Palayo ang kanyang kapatid bago pa lumala ang sitwasyon. Bagamat maikli ang eksena, isa ito sa pinakamabigat na bahagi ng kabanata. Nakita ng guro ni Akemura ang bilis na ipinakita nito at napagtanto niyang kakaiba ang talento ng binata. Sa katunayan, naniniwala siyang balang araw ay maaabot ni Akemura ang antas ni Hiroto, Yoshinojo at Giyu. Ngunit higit sa lahat, napansin niyang ang dahilan ng biglaang paglakas ni Akemura ay hindi paghahangad ng kapangyarihan, kundi ang pagnanais na protektahan ang kanyang kapatid. Nang magkausap na sina Akemura at Chiaki, nang sila lamang dalawa, dito tuluyang nabasag ang puso ng maraming mambabasa. Tinanong ni Akemura kung bakit siya pinigilan. Bakit niya hahayaang isakripisyo ang sarili para sa mga taong handa siyang itapon? Ngunit kalmado lamang si Chiaki.
Ipinaliwanag niyang kung ang kanyang buhay ang kapalit ng kaligtasan ng lahat, handa niya itong tanggapin. At nang sabihin niyang kasama si Akimura sa mga taong nais niyang protektahan, doon lubos na nasaktan ang binata. Muli niyang naramdaman ang parehong pakiramdam noong bata pa siya. Sa kabila ng lahat ng pagsasanay, sa kabila ng kanyang paglakas, siya pa rin ang pinoprotektahan ni Chiaki. At sa pagkakataong ito, wala siyang magawa upang iligtas ang taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit hindi lamang tungkol sa pamilya Soga ang kabanatang ito. Lumipat din ang kwento kina Kunishige Rokuhira, Subaru Urita, Shiba at Hasumi. Ipinakita na tuluyan ng tinanggihan ng gobyerno ang plano ni Kunishige na gamitin ang Datinseki upang makagawa ng isang bagong sandata. Para sa mga opisyal masyadong mapanganib ang kanyang teorya. Ngunit para kay Kunishige, wala na siyang pakialam sa mga pagdududa ng iba. Matapos matanggap ang liham ni Chiaki at malaman ang kanyang magiging kapalaran, naging determinado siyang patunayan na tama siya, kahit ano pa ang maging kapalit. Kasabay nito, nalaman din natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng serye. Ipinakita kung paano ninakaw ni Shiba ang napakalaking supply ng Datinseki mula sa pasilidad ng gobyerno. Hindi niya ito nagawang mag-isa dahil tinulungan siya ni Hasumi na sadyang pinatay ang mga alarma upang makalusot ang operasyon. Dahil dito, si Hasumi ang nasisi sa lahat at kalaunan ay napilitang magbitiw sa kanyang posisyon. Isa itong napakalaking sakripisyo dahil isinugal niya ang kanyang reputasyon at karera para lamang mabigyan ng pagkakataon si Kunishige na maisakatuparan ang kanyang pangarap. Sa huling bahagi ng kabanata, nagtungo sina Kunishige at Urita sa isang lihim na pagawaan sa gitna ng kagubatan. Doon, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa mga panganib na kanilang haharapin. Ngunit malinaw na pareho silang handang suungin ang lahat. Sinabi pa ni Urita na ang lahat ng ito ay ginagawa ni Kunishige para sa babaeng mahal niya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming kabanata ng paghahanda, dumating ang makasaysayang sandali. Noong umaga ng Marso 27, sumiklab ang apoy sa pugon. Nagsimula ang proseso ng paglikha ng unang Enchanted Blade, ang sandatang magbabago sa kapalaran ng buong mundo ng Kagurabachi. Sa kabuuan, ang Chapter 124 ay hindi isang kabanata ng malalaking laban, kundi isang kabanata ng emosyon, sakripisyo at mga desisyong magpapabago sa hinaharap. Ipinakita nito ang pagkawasak ng puso ni Akimura habang unti-unti niyang natatanggap na maaaring mawala si Chiaki. Ipinakita rin nito ang katatagan ni Chiaki na handang ialay ang sarili para sa iba. At higit sa lahat, ipinakita nito ang simula ng alamat ni Kunishige Rokuhira. Dahil dito, tuluyang nagsimula ang paglikha ng unang Enchanted Blade na magiging sentro ng buong kwento ng Kagurabachi.